Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa inyong pagmamahal, donasyon at kaloob sa Greg Durante Ministries. Kailangang maranasan mong humanga sa Diyos kung ang mga tao ay nagtitilihan kapag dumating ang isa nilang paboritong mga awit. Kailangang araw-araw ikay tumitili sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. Kailangan ikay nagsusumigaw dahil sa kabutihan ng Diyos sa iyo. At kapag ikay dumaraan ng krisis, dapat napakalakas ng boses mo sapagkat sa krisis mo nandun ang Diyos. Amen. Hallelujah. At sa krisis ng bawat isa sa atin, nagpapahayag ang Diyos, I am in the midst of your crisis. And this is my opportunity to bless you and to make another miracle for you. Mahirap ipaliwanag po at mahirap ituro. Sapagkat personal po ang gagawing pagkilos at paggawa ng Diyos. Kaya iyo lamang desisyon ng paniniwala ang siyang magbibigay ng pagdaloy ng kapangyarihan ng Diyos sa iyo. Sa lumang tipan po, bago po ang mensahe, ang lahat po ng tao sa lumang tipan ay may kanya-kanyang Diyos. At ito po ay umabot kahit sa kapanahunan natin. Sa iba't ibang dako ng daigdig, may kanya-kanyang Diyos. Sa India, 350 milyon ang Diyos ng tao doon. Bawat tao may Diyos. Kaya nga kung ating unawain, dahil nga po sa dami ng Diyos, kaya ang alapaap ay na lulukob ng dilim. At kapag marami po ang Diyos na sinasamba, ang isipan ng tao ay sarado. Kaya kailangang makapagtagumpay po tayo dun sa kapangyarihan ng iba't ibang Diyos na yon, sapagkat kahit na po gaano karami yung mga Diyos-Diyosang yon, sa pangalan ni Jesus, lahat po lansag yon. Kaya ngayong gabi, ang paglaya ay sa inyo. So tayo po ay manalangin at sambahin natin ang Ama, sapagkat siya ang may balak at ang kanyang Ama ang tagapagsagawa ng kanyang balak at ang banal na Espiritu ang nagsisiwalat kung ano ang bawat hakbang na ating gagawin sa pagsasakatuparan ni Jesucristo ng balak ng kanyang Ama. Ulitin kong muli, ang may balak ay ang Ama at ang magsasakatuparan ay si Jesus at ang banal na Espiritu ang papatnubay at magsisiwalat ng bawat hakbang para makagawa si Jesus at maparangalan ang Ama. So wala po tayong lugar doon. Ang tumatrabaho po ang Ama sa pamamagitan ng Anak at sa pagkilos ng banal na Espiritu. So ano po ang papel natin doon? Sasakyan lang tayo. We are just a carrier. Kaya pakikita ko po sa inyo kung ano ang glory. At ito ay matagal ko nang dinadala. Manalangin tayo. O Diyos na dakila amang makapangyarihan, ikaw ang may balak at ang iyong anak ang nagsasakatuparan ng iyong balak at ang iyong espiritu ang nagsisiwalat ng bawat hakbang. Sa bawat hakbang, tiyak ang iyong tagumpay, kaya gawin mo kaming laging bukas ang pandinig, ang mata, ang puso, na makapagpasya kami. Heto kami, gawin mo ang lahat ng iyong balak. Sa iyo ang kalwalhatian at tiyak namin ng tagumpay. Sa pangalan ni Jesus at ang bawat isa ay nagsabi ng malakas na amen. Amen. Laging ginagamit ang bibig sa pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos. Huwag mong gagamitin yan sa negatibong salita at huwag mo yang gagamitin sa pag-alimura o paninira sa kapwa-tao.
Basta laging iyon tangkilikin na ikaw ay espesyal sa Diyos at ikaw ay sunod-sunod ang gagawing pag-aangat sa iyo ng Diyos. Dahil ang sabi po ng Biblia, God resisted the proud. So ang kalaban ng mapagmataas ay ang Diyos. Hindi po ang demonyo, hindi rin si Satanas. Ang Diyos ang kalaban ng mapagmataas. At ang sabi rin ng Biblia, but He exalted the humble. Pero siya rin ang nagtataas sa mapagpakumbaba. At sino po ang mapagpakumbaba? Ang mapagpakumbaba po ay iniaasa niya ang buo niyang buhay sa Diyos na lumikha sa Kanya. Kapag tayo po'y nagsarili, at tayo po'y nagtiwala sa ating lakas, katalinuhang karunungan, mabibigo po tayo at mapapagod. Pero kapag tayo po ay sumandig sa patnubay ng Diyos, mabigo man tayo, makakahalakhak pa rin tayo, sapagkat nalalaman natin na ang Diyos ang nasa ating unahan. Hindi po baling dumaan tayo sa ilog o karagatan, basta ang Diyos ang nasa unahan. Wala ka pong talo at hindi ka malulunod. Bakit? Sapagkat ang nasa unahan mo ang siyang laging sasagip at mag-aangat sa iyo. Doon po sa School of Ministry, ang laging tatandaan mo lamang ay yung binibigyan diin ni Maurice Cerullo. Nung unang gabi, ang binigyan niyang diin ay expectation. Expectation. Ang sumunod na kanyang tinuran, experience. Experience. At nung ikalawang gabi, ang sinabi niya, demonstration. Demonstration, and then ang huling sinabi niya nung ikalawang gabi ay breakthrough. Hello? Bursting out. At nito, hindi ako nakadalo nung ikatlong gabi, pero ang kanyang binigyan ng diin, power. P-O-W-E-R. Sa salitang Koreano, nung ako ipanalangin ng pastor na Koreano, nunyang, 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 nunyang. At ang sabi ko, sino kaya si nunyang? Yung pala, power, power, power. So mula po noon, that was 2008. Yung nunyang-nunyang na yon at yung 1984 na sinabi ni Maurice Cerullo about power, yun po ay kumilos sa aking buhay at hanggang ngayon ay lalong umuunlad at lumalago. So ulitin ko po, ano ang unang salita? Expectation. Ano ang pangalawang salita? Experience. Ano ang pangatlo? Demonstrations. Ano ang demonstration? Ano ang pangapat? Breakthrough. Ano ang panlima? Power. So nais ko pong ipaunawa, narinig na ba ninyo that the glory of the Lord shall cover the whole earth as the water covers the sea? Tingnan po natin ang karagatan. Pumunta ka sa Manila Bay, sa Rojas Boulevard, at tingnan mo po ang karagatan, lalo na kung sakay ka ng barko. Pag nasa gitna ka na po ng dagat, wala ka pong makikitang bundok. Sapagkat napakalawak ng karagatan. Kayo ba'y naniniwala na sa ilalim ng dagat ay may lupa? Kaya habang ikaw po ay naglalakbay sa karagatan, ang pinakamalalim na dagat ay yung sa Surigao o yung sa Sulud Deep. Pinakamalalim pong dagat yon. Kung merong malalim na dagat ang buong karagatan, atin pong unawain. Kung sinabi ng Biblia na ang luwalhati ng Diyos, the glory of God, shall cover the whole earth. Ang luwalhati ng Diyos ay tatakip sa buong lupa, katulad ng tubig ng dagat sa lahat ng karagatan. At ang mayamang mineral ay nasa pinakamalalim na dagat. At yun ay yung sa Sulu at sa Surigao Deep. At yung yamang yun ay deuterium.
So nandun yung hydrogen fuel sa huling panahon. Yun po ay literal at yun po ay natural. Subalit kung unawain po natin, kapag ikaw ay laging nasa loob ng kaluwalhatian ng Diyos, nakakagugulat ang patutuo tungkol dito sa radio set at sa USB at dito sa bagong poster at sa mga poster ng mga nakaraang taon. Kung paano ang kanilang buhay, ang kanilang bahay, hanap buhay ay napagpapala. At sunod-sunod ang mga patutuo mula sa iba't ibang dako ng bansa at sa mga isla na sila ay napagpapala nitong radio set combined with USB with 50 sermons. At sila raw ay binibless ng Panginoon dahil doon sa mga mensahe. At hinahamon ko ang bawat isa na gamitin ninyo ito, tools for reaping souls, tools for the harvest of soul, tools para madala mo ang iyong mga kamag-anak sa Diyos sa pamamagitan ng buhay na mensahe na nasa USB sa radio set na ito. At ang iyo lamang gagawin is to send a 4,000 offering para sa partnership para mapalaganap natin ng malawakan ng Ebanghelyo. At ako'y dadalangin na kayo ay pagpalain ng Diyos at bigyan kayo ng halagang ito para kayo ay mapagpala. Poster and a combination of transistor radio and USB. Aking Ama, pagpalain mo po sila at maranasan nila ang mga buhay na patutuo ng maraming naranasan itong kanilang naipagkaloob na 4,000 at itong kanilang natanggap na radio set at USB. Mapagpala sila katulad nila at maranasan nila ang kaibang biyaya at pagpapala na dadaloy sa kanilang buhay sa sandali na sila ay magkaroon nito. Maluwalhati ang banal at dakila mong pangalan, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Ang kaluwalhatian po ng Diyos ay mabigat. At hindi mo yon kayang dalhin. Kaya kailangan ang Diyos ang maluwalhati para makayanan natin yung kaluwalhatian ng Diyos. At ano ba ang kaluwalhatian ng Diyos? Yung kanyang presensya na gumagawa lagi ng himala. At paano natin madadala yung kaluwalhatian ng Diyos? Simple po. Kailangan palakasin mo ang iyong innermost at inner man. Kailangan patibayin mo ang iyong espiritu, iyong patibayin ang iyong kaluluwa. At paano mo patitibayin ang iyong espiritu at kaluluwa? By praising God every day. By praying to God every day. And then by blessing God every day. So purihin mo ang Diyos araw at gabi. Araw-araw. At dumalangin ka araw at gabi, araw-araw. At pagpalain mo ang Diyos. Kaya itong tatlong gawain ito, kapag iyong ginawa, makakayanan mo ang bigat ng kaluwalhatian ng Diyos sapagkat kapag hindi ka matibay, baka ikaw ay mapagod dun sa bigat ng kaluwalhatian ng Diyos. The glory of God is so heavy. But it will be light if you know how to carry the glory of the Lord. Magiging magaan po yun kung kaya mong dalhin ang kaluwalhatian ng Diyos. Ano nga ba ang kaluwalhatian ng Diyos? At yun po'y katanungan na kapag natuklasan mo at ito ay personal na isinisiwalat ng Diyos, matindi po ang mangyayari sa iyong buhay. Kaya sa gabing ito, you are perfected for His glory. Ikaw ay ginawang sakdal para sa Kanyang kaluwalhatian. So you must be perfected para madala mo yung bigat ng kaluwalhatian ng Diyos.
so perfected for His glory. Sa Ephesians 4:12 and 13. Ephesians 4:12 and 13. For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Atin po munang siyasatin ito, saints, ministry, and body of Christ. Mga banal, ang saints po ay buhay at hindi patay. So, saints, work of the ministry, and then the body of Christ. Atin pong unawain, paano magiging sakdal ang mga banal? Paano magiging perpekto ang mga banal? At para saan yung perfection? Para sa paglilingkod. Kaya nga, kung ikaw ay naging ganap, ikaw ay maglilingkod. Hello? At para saan ang perfection? For the edifying of the body of Christ. At sino ang magsasakatuparan nitong perfecting of the saints, and then the work of the ministry and the edifying of the body of Christ? Iurong natin ng isang talata sa verse 11 para maunawaan natin kung sino ang magsasagawa nito. And He gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers. Iyo pong guhitan yung word na some. Sa Tagalog po ay ilan. At siya ay nagbigay sa ilan na apostoles. Sa ilan ay propeta, at sa ilan ay ebanghelista, at sa ilan ay pastor at tagapagturo. At kung unawain po natin ang pastors and teachers ay dalawang magkaiba, pero atin pong unawain, pinagsama ang pastor at ang teacher, sapagkat ang pastor ay kailangang marunong magturo. Tama po ba? At ang tagapagturo kailangang marunong magpastor. At kung unawain po natin, ang magkasama lamang ay pastors and teachers, sapagkat sa loob ng simbahan may tagapagbantay, at ito po ang pastor, at may tagapagturo, at ito po ay ang mga tagapagturo. At unawain po natin ang mga apostol ay yun pong ipinadala ng Diyos para magsimula ng pagdadala ng mabuting balita sa mga lugar na hindi naaabot ng kaunlaran ng mga bansa. Dito lang sa Pilipinas, ang dami pong bundok. Sa Pilipinas, ang dami pong mga remote areas na hindi pa nakakarinig ng tungkol kay Hesus Kristo. Subalit unawain po natin, sila po'y naaabot ng soft drink, pero hindi po ng ebanghelyo. Kaya kung titingnan po natin, mas marami pa ang mga tagabenta ng Avon. Avon, hindi po Ibon, Avon. So, nung 1980s, mid-1980s, ang mga agent ng Avon ay nasa, worldwide po yun, nung mid-1980s, nasa 400,000 ang mga sales agent ng Avon. So, ibig sabihin na benta nila ang Avon product. Pero sa Hesus Kristo, wala pong nagdadala. Sapagkat sa Avon may komisyon. Kay Hesus Kristo, ang komisyon lang ay ipangaral sa Hesus Kristo. Hello? Pero ang hindi alam ng lahat, si Hesus Kristo ang kayamanang nakatago sa kanilang katawan. Nasa iyo si Hesus Kristo, so you contain the treasures of all treasures. Salamat sa isang amen. So, ating unawain, if you have Jesus Christ, you are very rich. Amen po ba? Because Jesus Christ
Sa Colossians 3:2. Colossians 3:2. Set your affection on things above, not on things on the earth. Verse 3. For you are dead and your life is hid with Christ in God. Saan daw nandun ang ating buhay? Kanino daw nandun ang ating buhay? Kay Kristo. Kaya dahil alam ko na ang buhay ko ay kay Kristo, kaya ang aking affection, ang ibig sabihin, ako'y nahihikayat lagi na Hesus Kristo. At ng mga bagay na nasa ibabaw ng alapaan. At yun po ay walang kapantay na halaga. If you have Jesus Christ, hindi po ito kayang bayaran ng salapi. Kaya napakahalaga po na iyong maunawaan na kaya po may mangangaral, ibalik natin sa 4:12 ng Ephesians, for the perfecting of the saints. Ang simpleng meaning po ng perfecting is maturing. Maturing of the saints. Ano po ang ibig sabihin ng maturing of the saints? Tingnan natin sa 1 Corinthians 13. Sa verse... tingnan natin sa verse 9. For we know in part and we prophesy in part. Ano po ang ibig sabihin? Kapiraso lang ang aming nalalaman at kapiraso lamang ang pwede naming ipahayag na salita ng Diyos. In part, kapiraso lang. Sa verse 10. But when that which is perfect is come, then that which is in part shall be done away. So, ang tinukoy po, in part, ano po yung piraso lang? About prophecy, ano yung isa? Ano pa yung isa na in part? For, ibalik natin sa 9. We know, in part, and we prophesy in part. So, ibalik natin sa 10. But when that which is perfect is come, then that which is in part shall be done away. So, in part shall be done away. Yung bahagi ng ating kaalaman at yung bahagi ng kapahayagan ng salita ng Diyos, kapag dumating na yung kaganapan, when that which is perfect is come, ano po yung perfect? Ano po ba ang naririnig natin tungkol sa kapahayagan? Na kapag ikay naging maalab kay Kristo, ang pag-unlad mo ay tiyak. Subalit sa panahon na iyong narinig, yung kapahayagang ipinahayag, hindi ka makapaniwala dahil marahil doon sa pagkakataon na narinig mo yon, wala kang trabaho. Kaya hindi mo maintindihan kung paano ka magiging maunlad. Dahil yung kapahayagan ay bahagi. Pero sa sandali na paniwalaan mo yung kapahayagan, bagamat bahagi lang yun, ano ang mangyayari? Sa takdang panahon, magaganap yung pinaniwalaan mo. Saan ka po nakakita? At gagamitin ko ulit, ginamit ko kaninang umaga at kaninang tanghali. Saan ka po nakakita ng US Embassy na ang nakalagay sa aking income ay not applicable? Kakita ka po ng application na ganon. Ang sabi doon sa first window, hindi ka ho pwedeng ma-interview. Sabi, bakit? Hindi ho pwede itong no income. Sabi ko, ganun ba? So, binura niya yung not applicable at linagyan niya, mag-isip ka na po kung magkano. Hindi rin yun papasa sa immigration officer na may bura. Hello? So, kita ng immigration officer na wala akong income. Pero nung kami ay interviewin, welcome to the United States of America, tinatanggap pala ro ng walang income. Hello? Yun po yung himala ng Diyos sapagkat tiningnan niya, wala nga itong income, pero may television program. Hello? Nakukuha niyo po. Kaya doon ay napatunayan kong muli na hindi income ang magpapaunlad at magpapayaman sa isang tao, kundi ang probisyon na galing sa Diyos. Amen po ba?
But when that which is perfect is come, ikaw at ako ay nagpapatutuo at ating ipinagmamalaki ang Diyos sapagkat siya ang pinagbubuhatan ng lahat ng tustos. That God is the source of all provision. Kailangan paniwalaan mo ang salitang ipinangangaral at huwag kang masindak kung ikay walang trabaho sapagkat yan ay pansamantala. At ang sabi sa verse 11, when I was a child, I speak as a child, I understood as a child, I thought as a child, but when I became a man, that is maturity, I put away childish things. Para po sa pagpapatuloy ng programang ito, kailangan po namin ng inyong panalangin at pinansyal na suporta. Sa bawat kaloob ng inyong ipapadala, anuman ang halaga, bibigyan po namin kayo ng anointing oil bilang pasasalamat sa inyong pagtulong at pagsuporta sa Greg Durante Ministries. O ang aalisin mo yung takot. Jesus is Jehovah. You have the power to decree. Ikaw ba'y naniniwala ngayong gabi na walang pag-aalinlangan na ikay tatanggap ng kagalingan na lubang uri ng sakit o karamdaman yan? Isang pinagpalang araw sa lahat ng sumusubaybay sa palatuntunang ito. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa ating Friday Night Revival Service na magaganap sa July 1, July 8, July 15, July 22, at July 29. Sa ganap na alas 6:30 ng gabi sa Biyaya ng Diyos Christian Fellowship, 2nd floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. Magsama po kayo ng inyong mga kaibigan, kamag-anak, o malapit po sa inyo na naghahangad ng himala at pagkilos ng ating Panginoon. Sa bawat pagtitipon ay kagilagilas at kamangha-mangha ang ipinapakita ng ating Panginoon. Halina, tara na at patuloy nating maranasan ang kapuspusan ng Banal na Espiritu na kay Jesus laging may himala at sa Diyos walang imposible. So ano po ang childish things? Ang isa pong bata, pag sinabuhan mo na siya ay dadalhin mo sa buwan, maniniwala po yan. Hello? Bata eh. Pero yun ay habang siya ay mura pang isipan at wala pang kakayahang magsiyasat. Kaya ang pangunawa niya, ay biglang mapapanood niya yung mga nasa movie. Ba, lumilipad. Isipin mo naman po, napaka-traffic ng Maynila. At doon sa Born Identity, lumilipad yung motorsiklo sa gitna ng traffic ng Maynila. Ay, saan ka naman po nakakita ng ganong uri ng motorsiklo? Pero pwede po yun, pinabibilis ang speed nung reel ng movie. Kaya nga po, ang mga manunood na may tuwan-tuwa at nagpapalakpakan, lumilipad yung mga sasakyan at bumabalentong pa. Yun pong natutuwa sa ganun ay mga may isipan na katulad ng bata. Tingnan mo ang iyong katabi, ang dami mo na palang inaksayang pera. But when I became a man, I put away childish things. Ano po ang ibig sabihin ng when I became a man? Alam mo na ang real at ideal. So what is reality? Sabi ng isang consultant, kasama namin sa isang dinner noon, dahil kakilala namin. You know, Brother Greg, I am a realist. New Yorker po ito. And I don't believe anymore in vision. Because once I always have a vision, and always there are so many sufferings, tests, and trials because of the vision. So I don't envision anything anymore. Ay consultant po yun ng isang pinakamalaking firm sa
New York. So tumahimik ako. Ayun ang kanyang paniniwala. Realist daw siya. At nung magkaroon ako ng pagkakataon, an idealist is somebody who sees the future as God designed it. I have a vision, that is why I am alive. Hello? By nung bandang huli, will you pray, please pray for me so that I can dream once again? Consultant po yun na Amerikano. So idinalangin ko siya. At ang kanyang pangako sa amin, if you visit New York, just drop by and I will be your host. Kamuntik na kaming makarating ng New York. Kinulang lang ng pamasahe. So, when I was a child, I speak as a child. I understood as a child, I thought as a child. So, nagsasalita ako na katulad ng musmus na bata, nakakaunawa ako katulad ng musmus na bata, ngunit, nung ako ay maginang mature o man, inalis ko na yung mga pagsasalita ng isang musmus, pangunawa ng isang musmus at pag-iisip ng isang musmus. At ang sabi po sa verse 12, for now we see through a glass darkly, but then face to face, now I know in part, but then shall I know even as also I am known. Magkaroon po tayo ng inversion, analytical inversion. Sisimulan natin sa dulo. Alam mo ba kung ano ang pagkakita sa iyo ni Hesukristo? Ang pagkakita sa iyo ni Hesukristo, ikaw ay higit pa sa mananagumpay. Ang pagkakita ni Hesukristo, Jesus has a great faith in you. Napakalaki ng pananalig ni Hesukristo sa iyo that someday you will become as what He saw in you. Kaya kailangan makita mo, ano ka sa pagkakilala sa iyo ng Panginoong Hesukristo. At kung atin pong unawain, hindi ko rin maunawaan noon na ang sabi ng propesiya that God will use you around the world. Hindi ko po maintindihan yun noon. So, madilim yung aking pagkaunawa doon sa pangitain. Pero pinaniwalaan ko pa rin. At nung ako'y makarating na sa kaganapan ng pangitain, yun na po yung perfect time, yun na po yung tinatawag na Kairos moment of time, the very time na ito ay isinakatuparan ng Diyos na nangako that He who started the good work in you will see it into completion. Amen po ba? So hindi po tayo ang magpapasakdal at hindi po tayo ang magkapatupad ng pangarap ng Diyos. Tayo lamang po ay dapat maging sunod-sunuran sa ibig ng Diyos. Kahit po may pera ka, hindi ka papasok sa broadcast. Kahit na may 10 milyon ka pa. Ang isang taong may 10 milyon is very calculating. Ikakalculate niya ang halaga ng broadcast. Sa television pa. At ikakalculate niya na 10 milyon, napakadali nitong maubos sa broadcast. Pero kapag ikay may pangitain at sinunod mo ang gusto ng Diyos, wala ka pong iisipin kundi lumakad ka sa gusto ng Diyos. Mahirap maunawaan, pero pagdating ng takda na itinalaga ng Diyos, ito po ay mangyayari. Arang sabi po sa verse 13, and now abideth faith, hope, love, these three, but the greatest of this is love. So habang wala pa yung iyong pinaniwala ang pangarap ng Diyos sa iyo, ang ginagamit mo ay pananalig. Yun po yung initial instrument na iyong gagamitin. Tumatagal. Kaya daragdagan mo yan ng pag-asa. So faith initiates your belief. But while waiting, you will implement hope. So faith, hope. And then, pagsanibin mo yung tatlo, may pananalig ka, may pag-asa ka, at may pag-ibig ka. So, iniibig mo ang Diyos, kaya nananalig ka na mangyayari yung kanyang pangarap. At umaasa ka na matutupad ito. At pag nangyari na yung iyong inasahan at pinanaligang pangarap, wala ka nang gagawin, kundi umawit ng what a mighty God I serve dahil nasa iyo na yung kaganapan. Hello? So may karanasan ka na sa
katuparan ng pangako ng Diyos. Pero laging tandaan mo na ang pananalig ay hindi nagtatapos. It will always be enhanced by another dream. Hello? So faith cannot be fulfilled. Because the moment that you fulfill the first dream, may susunod na pangarap na ilalagay sa iyo ang Diyos. Dati 1 oras lang ako, once a week. At nung ako'y wala ng pambayad, after 6 months, inutusan ako ng Diyos na gawin kong daily. Hindi ko po magagawa yun kung hindi ko nakilala ang Diyos. Godliness with contentment is great gain. At sinunod ko ang Diyos. At hanggang ngayon, laging tandaan mo po, lalagpasan ng panibagong pangarap ang natapos mong pangarap mas malaki kaysa nakaraan. Kaya hindi ka po tatanda. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi ka tatanda. Dahil magkakaroon ka ng karanasan sa tagumpay ng unang pangarap mo at may susunod na pangarap na papangarapin ka. Hello? Amen? So, now faith, now abideth faith, hope, love. These three, but the greatest of this is love. Kaya nga ating unawain, ako po'y nangangaral sa inyo as part of the fivefold ministry. I don't know what I am performing right now. I might be an apostle to some as I speak, or an evangelist to some, or a prophet to some, and maybe a pastor to some, and a teacher to some. So atin pong unawain, hindi po tayo iisa o dadalwa, marami po kayo. Ano po ba ang apostol? Baka sa kauna-unahang pagkakataon na ngayon mo lamang naririnig itong pangangaral na ganito. So to you, I am an apostle. An apostle is someone who reaches the heart of somebody na hindi pa nakakaranas na makarinig ng salita ng Diyos. So to you, I am an apostle. At doon naman sa naghanap ng direksyon, at may narinig kang kapiraso doon sa aking pangangaral, yun pala ang na-miss ko, then I am a prophet to you. Nakagugulat ang patutuo tungkol dito sa radio set at sa USB at dito sa bagong poster at sa mga poster ng mga nakaraang taon. Kung paano ang kanilang buhay, ang kanilang bahay, hanap buhay ay napagpapala. At sunod-sunod ang mga patutuo mula sa iba't ibang dako ng bansa at sa mga isla na sila ay napagpapala nitong radio set combined with USB with 50 sermons. At sila raw ay binibless ng Panginoon dahil doon sa mga mensahe. At hinahamon ko ang bawat isa na gamitin ninyo ito, tools for reaping souls. Tools for the harvest of soul. Tools para madala mo ang iyong mga kamag-anak sa Diyos sa pamamagitan ng buhay na mensahe na nasa USB sa radio set na ito. At ang iyo lamang gagawin is to send a 4,000 offering para sa partnership para mapalaganap natin ng malawakan ng Ebanghelyo. At ako'y dadalangin na kayo ay pagpalain ng Diyos at bigyan kayo ng halagang ito para kayo ay mapagpala. Poster and a combination of transistor radio and USB. Aking Ama, pagpalain mo po sila at maranasan nila ang mga buhay na patutuo ng maraming naranasan itong kanilang naipagkaloob na 4,000 at itong kanilang natanggap na radio set at USB. Mapagpala sila katulad nila at maranasan nila ang kaibang biyaya at pagpapala na dadaloy sa kanilang buhay sa sandali na sila ay magkaroon nito. Maluwalhati ang banal at dakila mong pangalan, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.
because the prophet guides. Iisa kong tao, pero iba-iba kayo ng kalagayan sa buhay at ng inyong puso. At kapag napagtanto mo na ang kaligtasan lang ay sa Jesucristo, ibanghilista ako sa iyo. At pag naunawa mo na ikaw pala ay binabantayan ng makapangyarihang Diyos, pastor ako sa iyo. Hello? At kapag nagkaroon ka ng hangaring isagawa yung naririnig mo, tagapagturo mo ako. Dahil ang layunin ng tagapagturo ay hikayatin ang nakikinig na isabuhay yung kanyang naririnig. Kaya makikita natin na sa isang tao ay magaganap yung 5. Pero meron ding specific na iba-ibang taong ginagamit ang Diyos. At ang sabi po ng verse 13, ano ang layunin ng apostol, propeta, ebanghilista, pastor at guru? Ang sabi po sa verse 14 ng Ephesians 4, o verse 13 ng Ephesians 4, ang sabi po doon, till we all come in the unity of the faith, in the unity of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Yun pong stature ay quality of status gain. So ano po ba yung status? Ang status po ay yung kalagayang dinala ka. At pansinin po natin, the measure of the stature of the fullness of Christ, ang ibig sabihin, dinala ka ng pagtuturo para makilala mo sa bahagi ng buhay mo ang kapuspusan ni Kristo sa iyong buhay. At ating unawain yung pagkakaisa ang napakahalaga sapagkat pag nagkaisa tayo, unity of the faiths, pag nagkaisa tayo, yung kaluwalhatian ng Diyos sa sama-sama nating pagtitipon ay ating matatanggap. Pero kapag ikay nag-iisa, ang kaluwalhatian ng Diyos ay personal na matatanggap mo dahil ang kaluwalhatian ng Diyos, ang unang meaning ng glory is Shekinah or the very presence of God. Ang pangalawang meaning sa Grego ng glory is doxa. Ibig sabihin ay to esteem God highly or to praise God. Iyong bigyan ng mahalagang pagsamba at pagtangkilik ang Diyos. Kaya nga po, the heaviness of the glory of God. Kaya mo ba ang presensya ng Diyos? Sapagkat kapag nasa iyo ang kaluwalhatian o ang Shekinah, ang makikita mo ay hindi yung iyong mga bagay na pangarap. Sa presensya ng Diyos, ang makikita natin ay yung karumihan natin at kapalpakan natin. Kaya nung nasa kaluwalhatian ng Diyos, nung nasa gloria ng Diyos si Isaiah, ang sabi niya, I am undone, I am undone, I am a man of unclean lips. Yun po ang epekto. Kaya nga kung hindi ka handa na magpabago sa Diyos at magdesisyong magbago, mahihirapan ka sa presensya ng Diyos. Pero sa sandali na ikay magpasya, if my people who are called by my name shall humble themselves and pray. So, kailan tayo diringgin ng Diyos sa ating panalangin? Pag tayo nagpakumbaba, and what is humility? You admit that God is in control of everything. You admit that God is the creator of heaven and earth. And that you admit that God loves you so much that He spared not His Son and He delivered Him to you so that you will be blessed forever. Kaya nga po ating unawain, if my people who are called by my name shall humble themselves and pray and seek, hindi po huminto sa panalangin, nagpakumbaba at tinangkilik at tinanggap na ang pag-asa ko lamang ay ang Diyos, at siyang pakikinggan ng Diyos na mananalangin sa Kanya, yung mga tao na umaasa lamang ay sa Diyos. Kaya kung ikay umaasa sa Diyos, ikay pakikinggan ng Diyos, at ang susunod, ipakikita ng Diyos ang bukas na daan at pintuan. Hello? Then, seek my face and turn from their wicked ways. Paano hinahanap ang Diyos? Nung ako ay bata pa, kapag ako'y may kasalanan, nagpapagabi ako. At
tinitsyempuhan ko kung tulog na ang tatay at nanay ko. Hinihintay pala ako. Hello? At hindi pala lampasin ang magdamag na hindi kami nag-uusap tungkol doon sa aking nagawang kasalanan kahit maliit. Nakukuha niyo po? Kaya nga po ating unawain, humble, pray, and then seek my face. Turn from their wicked ways. So ano po ang seeking the face of God? Gusto kong makitang nakangiti siya sa akin. At kailan ko makikitang nakangiti ang Diyos? Nakita ko na ba ang Diyos? Hindi. Pero madarama mo, katulad ng hangin, hindi mo alam kung saan galing kahit na may electric fan dito, hindi mo alam kung saan galing yung hangin at hindi mo alam pagtama sa iyo kung saan pumunta yung hangin. Ganon din ang Diyos. Hindi mo nakikita pero nadarama mo ang kanyang presensya. Amen. Hallelujah. Nagkakaroon ka ng kapayapaan because in the presence of the Lord there is fullness of joy. Nagagalak kang hindi mo maipaliwanag. Nakakalimutan mo ng kulang ang pera mo sa wallet. Pero sa sobrang kagalakan, nawala na ang isipan mo sa kakulangan at nalipat ka na ay sa Diyos. At ang Diyos na natutuwa sa atin ang siyang maglalagay ng pagpapala sa buhay natin sapagkat tayo nagalak sa Kanya. At ang nagagalak sa Diyos ay pagpapalain ng Diyos ng higit kaysa iba. O, purihin ng Panginoon. Kaya nga po ating unawain. Turn from their wicked ways, then I will hear from heaven. Pray, turn, and seek my face. Yun po yung fivefold na requirement para sa katugunan sa panalangin. Para sa pagsama ng presensya ng Diyos. If my people who are called by my name shall humble themselves, and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways. Ano po ba yung wicked ways? Hindi po yun yung kasamaan. Ang wicked ways po, hindi mo isinasali ang Diyos sa iyong pangarap. Hindi mo sinasangguni ang Diyos kung saan ka magtatayo ng bahay. Yun po ang wicked ways. Ikaw ang nasusunod, hindi mo isinasali ang Diyos doon sa iyong pangarap. Ang Diyos naman ang nagbigay sa iyo ng hangin. Ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng kalakasan. Ang Diyos ang nagbubuhay sa atin sapagkat sa pamamagitan ng hangin, laging natutubigan ang ating katawan. Naniniwala ka bang sa hangin ay may tubig? Ang tawag do'y moist. Ano po? Kaya nga, unawain natin, napakaganda po ng Diyos, napakadakila po ng Diyos. Then I will hear from heaven and forgive their sins. Ano po yung sin? Kasalanan, oo nga. Pero nagsimula po yun sa 2 Chronicles 7:14, if my people who are called by my name shall humble. So ano ang sin? Pagmamataas. Kaya sandwich yung tatlo. Ang isang mapagmataas, ang pinahahalagahan niya ay sarili niyang katalinuhan, sarili niyang lakas, at sarili niyang kabataan. I will forgive their sins. Patatawarin ko ang kanilang pagmamataas. At kailan mangyayari yung pagpapatawad? Kapag tayo dumalangin. That is the first evidence that you are humble. Hinihingi mo ang promosyon mo ay sa Diyos. Hinihingi mo ang pambayad sa iyong sasakyan ay sa Diyos. Hinihingi mo ang pambayad sa iyong bahay ay sa Diyos. That is humility. At yun ang gusto ng Diyos. Gusto niya kasali siya sa lahat ng problema natin. Gusto niya kasali siya sa ating krisis. At nang sa gayon, tayo magdidiwang sapagkat pag inisip-isip natin, paano nangyari yun? Wala naman akong kakayahan, wala naman akong kalakasan, at wala naman akong koneksyon o kaibigan. Bakit ako'y nagtagumpay? It is all because of God. Amen? So ngingiti na ang Diyos dahil sinasangguni mo na ang lahat. Hindi mo na pinoproblema ang iyong problema at hindi mo sinusolo. Isinasali mo ang Diyos sapagkat tayo ay merong fellowship sa Diyos. Ano po bang fellowship? Pagkukwentuhan. O anak, ano ba ang problema mo? Wala po akong problema. Talaga anak, wala kang problema. Gusto mo lagyan kita. So, ang usapan po ay personal. Amen? Kaya nga po, ating unawain, the glory, dito po tayo magtatapos,
Because we are perfected for His glory. Tayo po'y ginawang sakdal at ganap para sa Kanyang kaluwalhatian. Kulang po ng oras pero atin pong tapusin sa John 17:21. John 17:21. At ang sabi po dito, that they all may be one, as thou, Father, are in me, and I in thee, that they also may be one in us, that the world may believe that thou hast sent me. Verse 22. And the glory which thou gavest me, I have given them, that they may be one, even as we are one. So what is the glory here? It is the power of God. What is the glory here? It is the ability of God to make us one. Amen po ba? So the glory here is the power and the ability of God to make us one with Him, the Father, and with the Son. The glory which thou gavest me, I have given them. So, yung kaluwalhatiang ibinigay ng Ama kay Jesus, nasa iyo. Nasa iyo, nasa akin, nasa bawat isa sa atin. At dahil nasa atin yung kanyang kaluwalhatian, the glory as His presence, the Holy Spirit is in you. The Holy Spirit is in you. And the Holy Spirit is the power of God that raised Jesus from the dead. So, the power that dwells in you, yun ang magdadala sa iyo sa kaganapan at katuparan ng iyong pananalig at ng iyong inaasahan. Wala kang talo. Amen? Hindi ka matatalo sapagkat ikaw, ang iyong DNA at ang iyong genes ay mahigit pa sa mananagumpay. You are a victor always. Amen? At hindi ka maigugupo ng anumang mga suliranin sapagkat lahat ito'y malulutas mo sa pamamagitan ng luwalhati ng Diyos na nasa iyo, sa pamamagitan ng banal na Espiritu na siyang katibayan ng kanyang presensya. Amen? So, you have the power of the Holy Spirit in you. Kaya ang susunod na chapter ng iyong buhay, puro pagpupuri at pagpapasalamat dahil sa mga tagumpay na ginawa sa iyo ng Diyos. At pagkatapos ng papuri at tagumpay, huwag kang titigil na magpuri at magpasalamat dahil sa sandaling tumigil ka sa pagpupuri at pagpapasalamat, yung susunod na chapter, pagsubok uli. Tingnan mo yung Book of Judges. Kaya paikot-ikot sila sa kanilang buhay ng pagsubok dahil tumitigil sila sa pagpupuri at pagpapasalamat. The more you are blessed, the more you have to glorify the name of the Father and the Son. Amen. So, kayo po ay gagawing sakdal. God will bring you to maturity or to perfection. So bless His name. Let us pray. Father, we honor your presence and we honor your word. Pagpalain mo ang bawat isa sapagkat ang kaluwalhatian na ibinigay mo sa isa't isa at kami ay isa. Sa iyo, Ama, at sa iyong anak. Maluwalhati ang banal at dakila mong pangalan kay Kristo Jesus at ang bawat isa ay nagsabi ng Amen. Maaari po kayong sumulat sa P.O. Box 4135 Manila, Philippines para po sa inyong mga prayer request at testimonies. At maaari rin po kayong tumawag sa ating telepono bilang 723-8752 sa 726-4110 para sa mga ministry information at ibang mga katanungan. Maaari din po kayong mag-text sa 0919-896-0904, 0915-391-7408 at sa 0922-820-9860. At kung kayo po'y napagpala, hinahamon po namin kayo na magbigay ng donasyon sa gawain ito. Maaari nyo pong ipadala sa Banco de Oro West Green Hills Branch. Account name Greg Durante Ministries. Account number 219-806-7784. Padala nyo lamang po ang mga deposit slips sa pamamagitan ng fax sa 726-4110 o sa ating email address sa bishopgregdurante@gmail.com. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa aming Sunday Worship Service sa ganap na alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon sa Biyaya ng Diyos Christian Fellowship. Sa second floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. At maaari nyo rin pong bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com para sa mga preaching resources at iba pang detalye ng ministeryong ito. Isang pinagpalang araw sa lahat ng sumusubaybay sa palatuntunang ito.
Malugod po namin kayong inaanyayahan sa ating Friday Night Revival Service na magaganap sa July 1, July 8, July 15, July 22, at July 29. Sa ganap na alas 6:30 ng gabi sa Biyaya ng Diyos Christian Fellowship, 2nd floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. Magsama po kayo ng inyong mga kaibigan, kamag-anak o malapit po sa inyo na naghahangad ng himala at pagkilos ng ating Panginoon. Sa bawat pagtitipon ay kagilagilas at kamangha-mangha ang ipinapakita ng ating Panginoon. Halina, tara na at patuloy nating maranasan ang kapuspusan ng Banal na Espiritu na kay Jesus laging may himala at sa Diyos walang imposible.